Posibleng magmahal ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Yan ang babala ng business sector sa nakaambang 85 peso daily wage hike sa Metro Manila. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata ng Abante. Nangangamba ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa nakaambang taas sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, bagamat kinikilala nila ang pangangailangan ng mga manggagawa, hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa wage hike. Ipinunto ng business group ang tinatawag nitong wage distortion. Dahil alam mo naman sa isang kumpanya o isang negosyo, malaki man o maliit, may levels ang ating mga manggagawa. Ngayon, kung ang difference ng kanilang sweldo ay nasa 100 piso lang per day at nag-increase tayo ng 85 pesos, yung binigyan ko ng increase na manggagawa, masaya siya. Pero yung bisor niya o yung immediate supervisor niya na next rank, obviously lalapit rin siya sa ating mga employer, sa business owner, sasabihin niya, "Sir, paano naman kami?" Batay sa NCR Wage Order No. 27, epektibo na sa July 25 ang unang tranche ng taas sahod na 60 pesos. Sa January 20 ng susunod na taon naman idaragdag ang 25 pesos. Para sa PCCI, mainam kung ipatupad na lamang ang buong wage increase sa susunod na taon. Para sa akin, okay sana yung 85 if next year na natin i-implement. Timing yung mahirap ngayon kasi nasa energy emergency crisis pa tayo. Hindi pa nare-resolve yung gera. Tapos yung kuryente natin patuloy yung pataas, wala pang nabibigay na solusyon yung gobyerno. Ipinaliwanag din ni Ang na kung patuloy na magtataas ang cost of labor at materials at ng kuryente, posibleng mapilitan ang mga negosyante na itaas din ang presyo ng kanilang mga produkto o serbisyo. Ang magagawa na lang ng gobyerno ngayon, hindi na pwedeng bawiin yung 85 pesos. So ibabalik tayo sa hinihingi nating mga tax break. I-implement na po natin yung suspension ng tax dito sa diesel. Tapos isa pa, yung binibigay mo na income tax holiday sa minimum wage earner, I think nasa 21,000 pesos lang today. Itaas mo yung threshold to somebody na kumikita ng 50 o 60,000 pesos a month, bigyan mo rin siya ng income tax holiday during this energy emergency crisis. Umaasa ang PCCI na sa ikalimang sona ni PBBM ay babanggitin niya ang mas aktibong pagpapatuloy sa mga infrastructure project sa pamamagitan ng Build Better More program para mas lumagupaan nila ang ekonomiya. Mainam din daw na itigil na ang bangayan sa pagitan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno nang sa gayon ay makaakit ang bansa ng mas maraming investors. Para sa agenda, John Riz Calata, Abante.